Sabi nila, hindi lahat ng panaginip ay guni-guni. Minsan, may mga bagay na pilit tayong ginigising dahil may katotohanang gustong ipaalam. Magandang gabi, Miss Ena, at sa lahat ng mga kahalo na nakikinig. Sana ay magsilbing paalala ang kwentong ibabahagi ko na hindi lahat ng nakakatakot ay dapat takbuhan. Kaya napagdesisyonan kong isulat ito ay para may makakuha rin ng aral. Tawagin niyo na lang akong Ariel at ito ang aking istorya. Noong 1987, 18 anyos pa lang ako noon at nakatira kami sa isang maliit na baryo sa Samar. Simple lang ang buhay namin. Araw-araw, bukid ang mundo namin. Gigising ng maaga para tumulong sa pagtatanim at pag-aalaga ng palay. Tapos uuwi kapag palubog na ang araw. Wala kaming kuryente noon kaya maaga rin kaming natutulog. Tahimik ang baryo kapag sumasapit ang gabi. Tanging huni ng kuliglig, palaka at hangin na humahampas sa mga puno ang maririnig. Sanay na ako sa ganoong buhay kaya hindi na ako madaling matakot sa dilim. Pero may isang bagay na nanatiling kakaiba para sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Hindi iyon katulad ng mga karaniwang panaginip na paggising mo ay nakakalimutan mo na agad. Pakiramdam ko kasi ay totoong-totoo ang lahat. Para akong may totoong pinupuntahang ibang mundo habang natutulog. Nakita ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng isang malawak na palayan. Malakas ang ihip ng hangin at sabay-sabay na gumagalaw ang mga uhay na palay. Madilim ang langit kahit hindi naman mukhang gabi. Sa malayo ay may isang babaeng nakasuot ng lumang puting saya. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya habang nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng mahaba niyang buhok. Habang nakatingin ako sa kanya, pakiramdam ko ay may gusto siyang ipaalam. Hindi siya lumalapit at hindi rin ako makagalaw, na para bang may pumipigil sa katawan ko. Biglang naging mas malamig ang hangin. Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Ilang segundo pa ang lumipas bago ako nagising na habol ang hininga at basang-basa ng pawis ang buong katawan. Pinilit kong kalimutan ang nangyari. Inisip kong baka pagod lang ako sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Wala naman akong pinagkwentuhan dahil ayokong pagtawanan lang ako. Habang lumilipas ang araw, ay unti-unti ring nawawala sa isip ko ang panaginip na iyon. Pero pagsapit ng sumunod na gabi, ay bumalik na naman siya. Pareho ang lugar, pareho ang malamig na hangin, pareho ring babae ang naghihintay sa gitna ng palayan. Ang pinagkaiba lang ay mas malapit na siya kaysa noong una ko siyang nakita. Hindi pa rin kita ang mukha niya, pero malinaw kong napansin na tila may itinuro siyang direksyon. Sa dulo ng palayan ay may isang napakalaking balete na halos matuyo na ang mga sanga. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay doon ako dapat tumingin. Pagkatapos noon ay muli akong nagising na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi na ako mapakali kinabukasan. Kahit nasa bukid ako ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura ng babae ngayon at ng lumang balete. Hindi ko alam kung bakit parang pamilyar ang lugar kahit sigurado akong hindi pa ako nakakapunta roon. May kakaibang pakiramdam na para bang may hinihintay akong mangyari. Dumating ang ikatlong gabi at sa pagkakataong iyon ay hindi na ako napunta sa gitna ng palayan. Pagdilat ko sa panaginip ay naroon na agad ang babae sa harapan ko. Wala ng pagitan at kitang-kita ko ang maputla niyang mukha, ang pasa sa liig at ang mga matang punong-puno ng lungkot. Hindi siya nakakatakot tingnan pero sapat ang anyo niya para manlamig ang buong katawan ko. Ramdam ko ang bigat ng titig niya na para bang matagal na niya akong hinihintay. Pagkagising ko ay halos mapatalon ako sa higaan dahil may malalakas na katok na nanggagaling sa bintana ng aming bahay. Sunod-sunod iyon at parang may gustong magpapansin. Agad akong napatingin sa labas kahit nanginginig ang mga kamay ko. Tahimik ang paligid at wala akong nakitang tao. Tanging madilim na bukid at mga punong hinihipan ng hangin ang nasa labas. Doon ko unang naisip na baka hindi lang basta panaginip ang lahat ng nangyayari sa akin. Pagkatapos ng ikatlong panaginip na iyon, pakiramdam ko ay may nagbago na sa paligid ko. Hindi ko man gustong aminin pero parang may kasabay na akong gumising tuwing umaga. Hindi ko maipaliwanag
Basta may kakaibang pakiramdam na para bang may mga matang nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikitang tao. Akala ko mawawala rin iyon habang lumilipas ang mga araw, pero lalo lang lumalala. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa bukid, dala ang gamit namin sa pagtatanim, ay napatingin ako sa kabilang bahagi ng palayan. May isang babaeng nakatayo sa malayo. Hindi ko agad napansin ang suot niya dahil natatakpan siya ng hamog. Pero habang tumatagal akong nakatingin, ay unti-unti kong nakilala ang puting saya na suot niya. Siya iyon, ang parehong babae sa panaginip ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya habang nakayuko. Hindi ko rin makita ang mukha niya dahil mahaba pa rin ang buhok niyang nakaharang. Pinusot ko ang mga mata ko at muling tumingin. Nandoon pa rin siya. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa direksyon niya. At habang papalapit ako, ay lalo namang kumakapal ang hamog. Ilang hakbang pa lang nagagawa ko nang bigla na lang siyang nawala. Walang tumakbo at walang umalis, na para lang siyang natunaw sa hangin. Inikot ko ang paligid pero wala na talaga. Nang ikwento ko iyon sa dalawang kasamahan kong nagtatrabaho sa bukid, ay nagtaka sila kung bakit ako nakatitig lang sa walang tao. Wala raw silang babaeng nakita sa direksyong itinuturo ko. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko na baka ako lang talaga ang nakakakita sa kanya. Mula noon ay halos araw-araw ko na siyang nasisilayan. Minsan nasa gilid ng pilapil, minsan naman sa kabilang palayan. Kapag titingin ako ng matagal ay nandoon lang siya. Pero sa oras na subukan ko siyang lapitan ay bigla na lang siyang mawawala na parang usok. Hindi na rin ako makatulog ng maayos sa gabi. Kapag madaling araw na at tahimik na ang buong baryo ay may naririnig akong mahinang iyak. Hindi iyon malakas, parang iyak lang ng taong pagod ng umiyak. Sa una ay akala ko guni-guni lang dahil sa kakaisip ko sa panaginip. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit ko iyong naririnig. Palaging nanggagaling ang tunog sa iisang direksyon, sa lumang balete. Isang gabi ay hindi ko na napigilan ang sarili kong silipin mula sa bintana. Madilim ang paligid pero kitang-kita ko ang direksyon ng puno dahil iyon lang ang tila mas maitim kaysa sa ibang bahagi ng bukid. Hindi ko man makita ang umiiyak ay sapat na ang tunog para balutin ng takot ang buong bahay. Kinabukasan ay napansin ng lolo ko na parang wala ako sa sarili. Tahimik lang akong kumakain at hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko naman sinabi ang lahat pero parang alam na niya agad na may bumabagabag sa isip ko. Doon niya ako binalaan. Mahigpit niyang sinabi na huwag akong pupunta sa lumang balete kahit kailan. Ayon sa kanya, ay matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo ang lugar na iyon. Noong dekada 50 raw ay may isang dalagang bigla na lang nawala ilang araw bago ang nakatakda niyang ikasal. Ang sabi ng iba ay tumakas daw siya. Ang sabi naman ng iba ay may nangyaring masama sa kanya. Hinanap siya ng buong baryo, pati sa karatig ng mga lugar, pero ni anino niya ay hindi na nakita. Pagkaraan ng ilang taon ay nagsimula raw ang kakaibang mga kwento. May ilang tao ang nagsabing nananaginip sila ng isang babaeng umiiyak sa gitna ng palayan. Pareho raw ng itsura at pareho rin ang lugar. Ang mas nakakatakot ay lahat ng nagpumilit sundan ng panaginip na iyon ay hindi na raw nakauwi. At hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung ano talaga nangyari sa kanila. Dapat sana ay natakot na ako. Pero habang pinapakinggan ko ang kwento ng lolo ko ay iba ang naramdaman ko. Hindi ko maramdaman na masama ang babaeng paulit-ulit kong nakikita. Sa tuwing naaalala ko ang mukha niya ay hindi galit ang nakikita ko. Hindi rin paghiganti dahil mas nangingibabaw ang lungkot. At habang tumatagal ay lalo kong nararamdaman na hindi niya ako sinusundan para saktan. Dahil parang may isang lihim lang siyang pilit na gustong ipaalam bago tuluyang mawala. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga sinabi ng lolo ko tungkol sa mga taong hindi na nakabalik matapos sundan ang babaeng napapanaginipan nila. Dapat sana ay natakot na ako at tuluyan ng umiwas. Pero habang pinipilit kong kalimutang ng lahat, ay lalo namang lumalakas ang pakiramdam kong may kailangan akong gawin. Parang may humihila sa isip ko papunta sa lumang balete. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nagising na ako.
Tahimik pa ang buong bahay. Hindi ko nagigising ang mga kasama ko. Kinuha ko lang ang isang gasera at dahan-dahang lumabas. Makapal ang hamog at halos hindi ko makita ang daan. Habang naglalakad ako sa pilapil, ay ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil may nakikita akong kakaiba, kundi dahil alam kong papunta ako sa lugar na matagal nang iniiwasan ng buong baryo. Habang papalapit ako sa balete, ay may napansin akong kakaiba. Unti-unting nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Noong una lang ay naririnig ko pa ang mga kuliglig at palaka. Maya-maya ay bigla na lang silang tumahimik. Wala ring huni ng ibon kahit malapit ng sumikat ang araw. Pati ang hangin na kanina ay malamig na humahampas sa mga puno ay bigla ring tumigil. Parang huminto ang buong paligid. Doon ako kinilabutan. Pagdating ko sa harap ng napakalaking balete ay napatingin ako sa paligid. Makapal ang mga ugat nitong nakausli sa lupa at tila matagal nang walang taong dumaraan roon. Habang nakatayo ako ay unti-unting lumamig ang pakiramdam ko. Hindi iyon normal na lamig. Parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko kahit wala namang umiihip. Pagkaharap ko sa kabilang bahagi ng puno ay nakita ko siya. Hindi siya malayo at hindi rin siya nakayuko. Sa unang pagkakataon ay malinaw ko nang nakita ang mukha niya. Maputla siya pero hindi nakakatakot. Kita ko ang mga bakas ng pananakit sa leeg niya at ang mga matang pagod na sa pag-iyak. Wala akong nakitang galit sa mga mata niya. Mas nangingibabaw ang takot at lungkot. Para bang matagal na siyang naghihintay na may makapansin sa kanya. Hindi siya nagsalita at hindi rin siya lumapit. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang isang bahagi ng lupa sa tabi ng balete. Pagkatapos noon ay unti-unti siyang naglaho sa harap ko hanggang sa tuluyan na siyang nawala na parang hamog na tinangay ng umagang hangin. Hindi na ako nagtagal doon. Mabilis akong umuwi at agad kong sinabi sa lolo ko ang lahat. Noong una ay ayaw niya akong paniwalaan pero nang makita niyang seryoso ako at halos hindi mapakali ay napilitan siyang isama ang dalawa sa pinakamatatandang lalaki sa baryo. Pareho silang matagal nang nakatira roon at kabisado ang kasaysayan ng lugar. Bandang hapon ay bumalik kaming apat sa lumang balete. May dala kaming mga pala at asarol. Walang nagsasalita habang papunta kami roon. At kahit ang dalawang matatanda ay halatang kinakabahan. Pagdating namin sa mismong lugar na itinuro ng babae ay nagsimula kaming maghukay. Sa umpisa ay puro ugat at matigas na lupa lang ang nahuhukay namin. Pero makalipas ang ilang minuto ay may tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan namin iyong nilinis hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga lumang buto ng tao. Lahat kami ay napaatras at hindi pa doon natapos ang pagkabigla namin. Sa tabi ng mga buto ay may isang kupas na kwintas na halos kalaw ng ina ang kadena. Nang makita iyon ng pinakamatandang residente ay bigla siyang namutla. Agad niya iyong nakilala dahil ayon sa kanya ay iyon daw ang kwintas na palaging suot ng dalagang nawala noong dekada 50. Doon tuluyang nabuo ang lahat. Hindi pala totoong tumakas ang babae at hindi rin pala siya basta nawala. May pumatay sa kanya at para walang makaalam sa ginawa nila ay ibinaon ang katawan niya sa ilalim ng lumang balete. Mahigit 30 taon na palang nakabaon sa lupa ang isang lihim na hinihintay lang na may taong maglalakas loob na tuklasin ang katotohanan. Matapos mailabas ang mga labi ng babae ay agad siyang nabigyan ng maayos na libing sa sementeryo ng baryo. Halos lahat ng matatandang residente ay dumalo. Marami ang nagsabing sa wakas ay magkakaroon na rin ng katahimikan ng lugar. At akala namin ay doon na matatapos ang lahat. Pero mali pala kami. Kinagabihan ay isang malakas na sigaw ang gumising sa buong baryo. Nagmula iyon sa bahay ng matandang dating katiwala ng pinakamayamang pamilya noon. Kilala siya ng mga tao bilang tahimik at halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa katandaan. Kinabukasan ay pinag-usapan ng buong baryo ang nangyari. Nang puntahan siya ng ilang kapitbahay ay nadatnan nila siyang nanginginig habang nakaupo sa isang sulok. Namumutla siya at parang ilang gabi nang hindi natutulog. Wala siyang ibang inuulit kundi isang linya. Halatang may matinding takot na matagal niyang kinikimkim. Ilang araw pa ang lumipas ay tuluyan ding bumigay ang kanyang katawan. Bago siya bawian ng buhay ay ipinatawag niya ang pari ng baryo at doon niya inamin ang sikreto na halos 40 taon niyang itinatago.
Siya pala ang tumulong maghukay at maglibing sa bangkay ng dalaga matapos itong mapatay ng among matagal niyang pinagsilbihan. Natakot siyang magsumbong noon dahil baka siya rin ang patayin, kaya pinili niyang manahimik habang buhay. Pero kahit hindi siya nagsalita ay hindi siya pinatahimik ng konsensya niya. Doon namin naunawaan ng lahat. Hindi pala naghahanap ng paghihiganti ang babaeng paulit-ulit kong napapanaginipan. Ang gusto lang niya ay may makaalam sa totoong nangyari sa kanya para sa wakas ay mailabas din ang katotohanang halos 4 na dekadang nakabaon sa ilalim ng lumang balete. Ilang araw matapos mailibing ng maayos ang babae, akala ko ay tuluyan ng matatapos ang lahat. Naging tahimik na ulit ang baryo. Wala na ring usap-usapan tungkol sa lumang balete. Pero isang gabi ay muli akong nanaginip. Nasa parehong palayan na naman ako. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na madilim ang langit at unti-unti nang sumisikat ang araw at banayad na ang ihip ng hangin. Wala na rin ang mabigat na pakiramdam na unang bumalot sa akin noong mga nakaraang panaginip. Sa harapan ko ay muli kong nakita ang babae. Sa mga oras na yon ay maayos na ang itsura niya. Wala na ang pasa sa leeg at wala na rin ang lungkot na dati kong nakikita sa kanyang mga mata. Nakangiti na siya at sa unang pagkakataon ay mukha na siyang payapa. Bahagya siyang yumuko na parang nagpapasalamat. Pagkatapos noon ay unti-unti na siyang naglaho habang lalong lumiliwanag ang paligid. Kasabay ng tuluyang pagkawala niya ay doon din ako nagising. Mula ng gabing iyon ay hindi ko na siya muling napanaginipan. Hindi na rin narinig ng mga taga-baryo ang mahiwagang iyak na dati nanggagaling sa direksyon ng lumang balete. Unti-unti ring bumalik ang sigla ng lugar at may mga taong hindi natatakot dumaan doon. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa dating balete ay napapahinto ako sandali. Hindi na dahil sa takot kundi dahil naaalala ko ang babaeng matagal na naghihintay ng taong makikinig sa kanya. Marami ang naniniwalang ang bawat multo ay may dalang kapahamakan, pero para sa akin ay hindi lahat ng kaluluwa ay naghahanap ng paghihiganti. Mailan na gusto lang mailabas ang katotohanan. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung bakit ako ang napili. Pero kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay may mga katotohanang kahit gaano katagal ibaon ay darating at darating ang araw na hahanapin din ang liwanag.